tagumpay laban sa lahat ng laban. Victory against all odds. Yan. At pwede po bang basahin po natin itong verse na to? Mga Awit 23:4. Yan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. No? Ito po ay isa sa mga lyrics na kinumpose ni Haring David. No? So, as I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. No? So, sino po ba sa atin yung gusto na bawat laban niya sa buhay, bawat hamon sa buhay, gusto niya magtagumpay? No? Lahat naman po, no? Walang ayaw na hindi magtagumpay. No? At kung susuriin po natin yung buhay ni David, no? Simula bata pa lang siya hanggang sa maging hari, no? Hanggang sa matanggal sa pagiging hari, tapos hanggang sa bumalik sa pagiging hari, totoo siya sa Panginoon. No? Anong tawag kay David? A man after God's own heart. No? Bakit kaya? No? Kasi si David po, lagi niyang ina-acknowledge si God. Bawat may gagawin siyang desisyon, idudulog niya to sa Panginoon. No? Ano man yung sabihin ng Panginoon, yun yung gagawin niya. No? At sa buhay po ni David, makikita rin po natin, no, pag sinuri natin ang buhay ni David, makikita rin po natin na ang tao hindi perpekto. Ang tao nagkakamali rin. No? Pero hindi dahilan yun para hindi ka pagtagumpayin ng Panginoon. No? At mag-kid service po tayo ngayon. No? Alam po natin yung kwento ni David and Goliath. Tama po, no? So, ano nga yung kwento nun? Tinalo ni David si Goliath. Summary ng summary. So, si Goliath daw po, sabi sa Biblia, ay merong 3 metro ang laki. So, higante siya. So, parang ganito. Chan, halika rito. Sa tignan lang po natin yung laban, ha. Dani, makikikuha nga si Aris. No. Ayan. Makikitingin na lang po kay Aris. Ayan. Kumpara kay Christian. Sige, Chan, okay na. Thank you. Baka gusto mo ko samahan dito. Ayan. So, ganun po yung match up na nangyari. No? Sabi, isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath, at siya'y mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro, hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, maganda to ibenta, no? Gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. So mabigat. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman
na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Filisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. So, gusto ko lang po na makapasok tayo sa kwento, no? Ito'y labanan ng dalawang bansa, Philistine at ng Israel. At nagkaharap na po sila, army sa army, hanggang sa merong alas ang Philistine. Yon ay si Goliath. No? Higante, bihasa sa pakikipagdigma, tapos naghamon ng one-on-one. Ang laban, parang si Christian po, at sino ba? Si David. No? So, ganun muna. Kasi, army pa lang eh. No? Wala pa tayo kay David. So, ganun po yung laban. Gusto one-on-one. So, una pa lang, nakikita na natin yung mismatch. No? And, punta po tayo sa kabilang panig naman sa mga Israelites. No? Sabi po doon, merong 8 anak si Jesse na lalaki. Ang bunso ay si David. At yung 3 kuya niya ay kasali doon sa hukbo ni Saul. Sino-sino sila? Sina Eliab, Abinadab, at Sama. Ang 3 pinakamatanda niyang anak ay kasama ni Saul sa labanan. Yan. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang keso. Ito ulit. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tignan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." So, siguro nangangamba rin si Jesse para doon sa kanyang ibang mga anak. No? Si David po noon ay, ang trabaho niya ay magpastol ng tupa. And inutusan siya ng kanyang tatay. Baka hindi pa nakain siguro yung mga kapatid mo ron. Dalhin mo nga itong pagkain na to. At itong keso na to, ibigay mo doon sa pinuno. Tignan mo kung ano nang nangyayari doon sa sitwasyon nila. Yan. Kinabukasan, maagang bumangon si David, ipinagbilin niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ibinigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. So nagre-ready na yung army ng Israel. Hanggang sa sumisigaw na sila, no, nung chant nila. No? Anong chant siguro 'yon? May alam kayong chant? No? So, ganun yung nangyari, no? Nagharap na ang mga pangkat ng mga Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath
ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. No? Parang comedy, no? Nagcha-chant na kayo, nagre-ready na kayo na lumusob. Hanggang sa sumigaw yung isang higante. Tapos biglang sabi, "Team, fall back!" Diba? Natakot sila, napanghinaan sila ng loob. No? Sinabi nila, "Tignan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin ng buwis." So yun yung premyo. No? Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong iyan at sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos? Yan. So, nagtanong si David doon sa mga kawal. Ano daw yung premyo? Sa sino mang makapatay diyan, sa higanting yan. Hanggang sa sinabi, hanggang sa nakita siya, narinig siya ng kapatid niya na si Eliab. Tapos ang sumunod na eksena, pinaalis ni Eliab si David. Bakit? Ang tingin niya sa nakababata niyang kapatid ay usisero lang. No? Tignan mo lang usyoso ka lang dito eh. No? So siguro dala na rin ng pressure. No? Kaya siguro ganun na lang niya nakita yung kapatid niyang bunso. Or gusto lang niya ding protektahan. No, minsan ganun eh. Sa kagustuhan mong protektahan yung isang tao, tinataboy natin siya. Tama? Sino naka-experience ng ganon? No? Sa akin po, dati nangyari yan. No? Inabangan ako ng iilang kabataan sa eskwelahan at kasabay ko ang kapatid ko. Hanggang sa tinaboy ko siya, umuwi ka na. Mauna ka nang umuwi. Nagpahuli ako kasi nga, ando doon yung pressure eh. Alam ko na merong kakaharapin ako na mapanganib. No? Na senaryo ng buhay. No? Hanggang sa hindi naman po natuloy, salamat sa Panginoon. No? Sabi dito, tuloy natin yung kwento, hanggang sa nagtanong-tanong ulit si David. Sabi ni David doon sa kapatid niya, ano bang masama sa ginagawa ko? Inaalam ko lang naman. No? Utos sa akin to ng ating ama eh. Diba? Inaalam ko lang naman kung ano nangyari. Hanggang sa pagtatanong-tanong niya, ito yung sumunod na nangyari. Nakarating kay Saul ang mga sinasabi ni David at ipinatawag niya ito. Yan. Asan na tayo? Verse 32 na. Ayan, 31. So, sige, kayo naman nga. 1, 2, 3, go! Sige, 1, 2, 3, go!
Hanggang 36 lang. Yan. So nakita po natin, yun po yung sinaunang biodata. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan nandoon yung background mo. At yan, kailangan ni Saul, ni Haring Saul, ng background check. Siniay muna si David. Ano kayang pakiramdam na ikaw yung nagpapalakas ng loob, tapos yung kausap mo, dinadown ka? Anong sabi ni David? Huwag po tayong panghinaan ng loob. Ako po ang lalaban. Anong sabi ng hari? Hindi mo kaya yan. Batang-bata ka pa. May gatas ka pa sa labi. Gusto ni David na buhayin, no? Yung loob ng hukbong Israel. Dahil naniniwala siya na itong hukbong ito ay hukbo o bayan ng Diyos. Malinaw sa kanya yon. But then, under pressure, kung sino yung nagpapalakas ng loob, siya yung dinidiscourage. Kung sino yung gustong tumayo, no, siya yung pinipigilan. No? Pero makulit si David. Di ba? Ayaw mo akong payagan? O sige, ito yung background ko, pumapatay ako ng leon tsaka ng oso. No, kapag hinaharap ako ng leon, di ba? Anong sabi niya? Hinahawakan ko yung panga niya at pinapatay ko yan. Yung leon, pati yung oso. And siguro, sabi ng hari, matikas tong batang to. No? Matapang siya. O sige. Di ba? Malinaw kay David, no? Na may tiwala siya sa Diyos. No? Para lang payagan siya, no? Iniladlad niya yung buhay niya doon sa hari. Pagtitiwala sa Diyos ang susi sa katagumpayan. Kung wala kang tiwala sa Diyos, no, ikaw yung taong pipilitin mo na lang solusyonan lahat ng bagay. Pero may mga problema na kahit anong laban mo, alam mo na hindi mo kayang ipanalo. Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Proverbs 46, verse 10. Ayan. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. No? Sabi ni Lord, be still. Yun po yung message natin, no? Ngayong morning. Be still. Ihinto mo yung laban na yan. Isuko mo sa akin yan. Ako ang Diyos, ang kataas-takasan, ang dakila sa lahat. Kaya kitang ipanalo sa laban na yan. Pero ang requirements, ibigay mo sa akin yung laban na yan ng buhay mo. And sumunod po, Isaiah 41, verse 10. Anong sabi? Kayo naman. 1, 2, 3, go! So yung una po na utos, be still. Pangalawa, do not fear. No? Huwag kang matakot. For I am with you. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Oops. Teka lang po. Hindi ko napatay ang aking wifi. Yeah. And pangatlo po, Deuteronomy 31, verse 6.
Ano pong sabi dyan? So yung pangatlo pong mensahe ng Panginoon, be strong and courageous. Be still, do not fear. Be strong and courageous. Sasamahan ko kayo. Hindi kayo nag-iisa. Ang problema sa tao, masyado tayong nadadala sa kasiyahan. Pag masaya dito sa circle na to, sige dyan ako. Pero once nakaranas na matinding pagsubok sa buhay, papasok na yung doubt. Magdadalawang isip ka na. Pag nagdalawang isip ka na, lamang napiliin mo yung sarili mong diskarte. Ito yung solusyon eh. And nag-uusap kami ni Papa, nakaraan. Sabi ko kasi sa kanya, ang hirap maging pastor. Sabi ko, kung loobin ng Panginoon, na yun yung pagkakatawag ko, susunod ako. Pero ngayon, focus ka lang muna sa sa kung anong pinagagawa sa'yo ni Lord. No? Huwag mo munang idiin sa akin yan. No? So, ganun po yung naging usapan namin. Tapos tinanong ako, bakit ayaw mo magpastor? Sabi ko, hindi sa ayaw ko. Mataas yung respeto ko sa isang pastor. No? So, kaya ako po ay hindi pa po pastor o hindi isang pastor. Huwag niyo po akong tatawagin ganon. No? Dahil mataas po ang respect ko sa isang pastor. No? Ito ang higher calling kasi. No? At hindi po siya itinatawag sa kung sino-sino lang. No? May proseso pong pinagdadaanan bago tawaging isang pastor. Hanggang sa, ganun po yung naging usapan namin. No? At sabi niya, bakit ayaw mo maging pastor? No? Sabi ko, mahirap kasi bantayan yung sariling ikaw. Sabi, sa paanong paraan? No? Sabi ko, kapag may nagsasabi ng problema, hindi mo maiiwasan bilang isang tao na yung bigat na pasan niya, somehow, mabigatan ka rin. Tama po? No? Kaya po, grabe yung training, no, ng mga leaders natin sa simbahan. No? Magpayo ka. Ang pinakamahirap, yung magpayo ka doon sa isang tao na hindi mo naman dinanas yung pinagdaanan niya. Ang hirap po nun. Buti na lang, may word of God. Pag ang leader nyo, eto po pag ang leader nyo nagpayo sa inyo nang hindi natataas ang Panginoon, alisan nyo. Kung puro lang experience, walang word of God, alisan nyo. Wala kayong mapupulot dun sa tao na yun. Pero kung ang leader nyo, kahit sa tingin nyo, ang layo naman ng sinabi niya sa problema ko, pero word of God ang shiner, mas lalo kayong dumikit. Why? Buhay na salita, yung ibinabahagi niya sa papatay ng kaluluwa nyo. Amen. Tuloy po tayo sa kwento. 1 Samuel 17, verse 37. Yan.
Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. So nung na-background check, bumilib si Haring Saul, pinayagan. No? Asa na tayo? At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Next, kayo naman. 1, 2, 3, go! Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagapagdala ng kanyang panangga. Kayo naman. Sige, diretso nyo. Sige. Amen. No. Pananampalataya sa Diyos ang susi sa katagumpayan. Alam at malinaw kay David na ang bayang iyon ay bayan ng Diyos. At anong sabi niya? Lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. No? Ang Diyos na tagapagligtas. Hindi niya sinabing, pumatay nga ako ng leon tsaka ng oso. Ikaw pa kaya? Hindi. Yung laban, ibinigay niya sa Diyos. At ang katagumpayan, ibinigay na sa kanya ng Diyos. Hindi pa nag-uumpisa yung laban nila. Alam ni David na panalo na siya. Bakit? Yung background niya, pumapatay ng leon at ng oso. Tapos nung sinigawan siya ni Goliath dahil nakita yung maamong itsura ni David, anong sabi ni Goliath? Aso ba ako at may dala kang pamalo? So yung laki niya, ang liit ng tingin niya sa sarili niya. Aso lang. No, siguro nung narinig ni David yun, aso lang pala yung tingin niya sa sarili niya. No? Yun yung pinapatay ko, tsaka oso. No? Salamat at binigay mo na sa akin, Panginoon, itong laban na to. No? Ano ba ang meaning ng pananampalataya? Pananampalataya sa Diyos. Ito po ay paniniwala, pagtitiwala, at pananatili. Yan. Paniniwala sa Diyos na kahit na anong harapin natin na problema, still, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Kung anong sinabi mo sa akin, hindi ko iiwan. No? Tatayuan ko yun.
Kung anong pinagkatiwala mo sa akin, aalagaan ko yun. Kung anong inuutos mo sa akin, susunod ako. Ayun po ang paniniwala. Sumunod ay ang pagtitiwala. Ano naman po ang pagtitiwala? Hahakbang ako, Panginoon, kahit hindi ko alam yung kaharapin ko. Basta sinabi mo, go ako. Ang pinakamahirap po ay ang salitang pananatili. At saksi ako, no, maging ang buhay ko, no, ay isang buhay na patotoo na mahirap gampanan ang salitang pananatili. Loyalty. Mahirap. Dahil hindi naman araw-araw masaya ang buhay eh. Hindi naman laging patag ang kalsada. May humps. Di ba? Merong lubak-lubak. Merong pangang kalsadang wasak na kailangan mong daanan eh. So, kapag andoon na tayo sa punto na yung problema sobrang sakit na yung sitwasyon, parang kahit na anong gawin mo, wala nang solusyon, kaya mo bang manatili sa Panginoon? Kaya mo bang ipilit yung pananatili mo sa Panginoon kahit na ang daming bumabagabag sa isip mo? And isang patotoo po, no, na grabe yung nangyari sa buhay ko. Akala ko na overcome ko na, no? Na-overcome ko na pala yung sakit na mamatayan ng anak. Hanggang sa ibinigay po ng Diyos, no, si Amia. No, at matinding pananalangin po yon, matinding paghingi sa Diyos ng pabor yon, yung nangyaring yon. Hanggang sa binigay po ng Panginoon sa aming mag-asawa, si Amia. At sobrang lakas po ng bata na yun. No? Kada injection niya, sinasabi ng pedya niya na, Mrs., normal lang po na medyo lalagnatin ng bata ha, kasi naturukan po. So tuwing inuuwi namin yung bata, hindi po marunong maglakad si Amia nung bata. Puro takbo po yun. Hindi po nakaranas ng lagnat yun dahil sa bakuna. And then one time, sobrang busy sa church. Nagkasakit po ang aking anak. Gabi, ayaw niyang magpababa, gusto laging buhat-buhat. Tapos nakikita ko na nahihirapan huminga. Hanggang sa nangingitim po yung labi niya. Sobra po yung awa ko. No? Bata yun eh. No? Iba pala kapag magulang ka, tas ang nagkasakit, nakita mong nahihirapan yung anak mo, iba yung pain. No? Iba yung kirot. And then, okay, walang tulog. No? Nakatulog ang bata, dahil hinilot at sinamahan ng panalangin, nakatulog ang bata, nakapagpahinga na maayos. Then kinabukasan, may practice ang worship team. Chinat ako ni Master, ni kapatid na Michael Jinson, na pwede ka bang mag-drums kasi wala yung drummer natin, hindi makakarating. Sige. Isang oras bago ang practice, tinawagan ako ng asawa ko. Pina-check up ko yung bata, kailangan ni-confine. So nag-aagaw na agad sa isip ko, yung, ano ba, saan ba ako pupunta? Saan ba ako lulugar?
Hanggang sa nanalangin ako. Ayan na po yung amiyaw. Ayan. Siya na po yan. Hanggang sa nanalangin ako, Lord, uunahin kita. Sa kabila ng lahat ng to, masakit sa akin yung nangyayari. Pero uunahin kita. Nag-drums ako, and pinuntahan ko sila doon gabi sa ospital. Nagdala ako ng pagkain, nagdala ako ng kung anong kailangan nila. Awang-awa ako sa bata kasi nakaswero. Tapos ninenebulizer. Hindi ako nagtagal doon, umuwi ako. Hanggang sa nananalangin lang ako. Sabi ko, Lord, ikaw yung nagbigay ng buhay. Kung iaalaw mo na mawala sa akin yung anak ko, kunin mo. Pero kung makakasama ko pa siya, pagalingin mo. Sunday, tumutugtog ako. No? At after pa nun, no, hindi pa rin ako nakapunta ng ospital. Bakit? May meeting. No? Yung meeting pa na yon, planning. Tama, no? Planning. So, nagpunta kami ng resort para i-plot yung schedules ng isang buong taon. No? Lahat ng mga leaders, no? Sama ang ating mga pastor. Hindi ako nakapunta sa ospital hanggang nung kinabukasan. Nung gabi na yon, tumatawag yung asawa ko, wala kaming makakasama na rito. Natatakot ako. Anong gagawin ko? Nasa malayong lugar ako. Di ba? Nagpa-planning kami, ganun yung eksena. Kinausap ko si mama. Ang tanong sa akin ni mama, ano? Magpapahatid ka ba? Sabi ko, hindi. May pangako ko sa Diyos na uunahin ko siya. Nag-stay ako doon. Mabigat, masakit. Hanggang sa tumawag siya ulit. Wala pang 2 oras, tumawag ulit yung misis ko. Meron na palang na dito, na-admit na isa, okay na kami. So, salamat sa Panginoon, may na-admit isa. May kasama sila sa room. No? Kinabukasan, sabi ng doktor, pumunta ako doon, Sir, titignan pa po namin yung kalagayan ng bata. Baka mas magtagal pa. Siyempre, ilang araw na, 3 araw na. Diba? So, nasa private na hospital. So, expected ko na mahal. Sige po, sabi ko ganyan. Gawin lang po natin yung lahat ng natin, basta maging mas malakas yung bata. Umuwi ako sa bahay, nagpatira pa ako sa Panginoon, nanalangin ako, at kusang lumabas sa bibig ko lahat ng magagandang katangian ng Panginoon. No? Pinuri ko lang yung Panginoon. Hindi pa po ako tapos umiyak. Hindi pa po ako tapos mag-moment. Tumawag, asikasuhin na raw yung billing. No? Makakalabas na ang bata. Grabe po yung nangyari na yun hanggang sa yung bill namin na medyo malaki, medyo lang malaki. Bumaba po yun ng higit sa kalahati. Sabi ko, Lord, ulitin mo pa tong eksenang to, ikaw at ikaw ang uunahin ko. No? Minsan, hindi na natin kayang hawakan, hindi na natin kayang kontrolin yung sitwasyon ng buhay natin. No? Pero ang tinuturo ng Panginoon, manampalataya ka. Sino ba ako
Sino ka ba? Kung naniniwala kang ako ang dakila, ako ang makapangyarihan, ako ang dakilang manggagamot, bakit kung ano-anong hinahanap mo? Bakit kung sino-sinong pinupuntahan mo? No? And ituloy po natin yung kwento. No? 1 Samuel 17:48 to 51. Ayan. So 1, 2, 3, go! Yan. Ang pangatlo naman po natin ay pamamagitan o pangingialam ng Diyos ang susi sa katagumpayan. Sa Diyos galing ang katagumpayan. Siya ang nag-aalaw nito. Siya ang nagbibigay nito. Kaya natin kinakaya na maging tapat sa Panginoon, na maniwala sa Panginoon, na manatili sa Panginoon, dahil isa yon sa kaloob ng Espiritu sa atin. No? Kasama siya sa bunga ng Espiritu. Yung faithfulness. Di ba? Ano-ano yon? Yung bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang Panginoon po, no? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ibinigay na, ipinagkaloob na sa atin, no? Yung salitang faithfulness. Kaya yung sino mang tumanggap sa Panginoon, kinakaya lahat ng suliranin, no? Nakakangiti kahit sobrang sakit na ng nararamdaman. Nakakaya ng magbahagi ng salita ng Diyos, pero may personal na laban. Dahil yun sa kabutihan ng Panginoon. Sa mga tinawag niya. At sa mga tumawag sa Kanya. No? Asamin natin na, Lord, paboran mo naman ako. Lord, yung pabor mo, yun yung mas gusto ko. Hindi yung pabor ng ibang tao. No? Sabi dito, ang pabor ng Diyos ay nasa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang dakilang gawa o kapangyarihan ng Diyos ay masasaksihan sa pamamagitan ng mga tinawag niya o ng mga lingkod niya. Anong sabi sa verse 49? Shell, pabalik nga, verse 49. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Gulayat. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Gulayat ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Ayan po yung pangingialam ng Diyos. Biruan ng mga theologian, ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, etong verse na to. Bakit? Saan ka makakakita? Di ba? Kung tinirador sa noo yan, dapat ang bagsak niyan, palikod. Pahiga. Tama? Anong sabi? Pasubsob na bumagsak si Gulayat. Sabi ng mga theologian, kasi nangialam ang Diyos. No? Anong ginawa ng Diyos? Binatukan muna si Gulayat bago tamaan ng bato. Kaya daw pasubsob. No? Ayan yung kapangyarihan ng Diyos. Na magiging sensitibo lang tayo, mapapansin lang natin yan.
kung grabe yung relasyon natin sa Kanya. Paano lalalim yung relasyon natin sa Panginoon? Sa loob ng 24 oras, 2 minuto ka lang makipag-usap sa Diyos. Kailangan po ng pananalangin, no? Ng komunikasyon para mapalalim yung ating relasyon sa Panginoon. Nakakapagtaka na nagtipon-tipon ang mga Kristiyano. Ang usapan, may bumulong sa akin eh. Nakakita ako ng multo eh. Bakit yun? Hindi mo na nga sinasamba yun eh. Nakikita mo, nadidinig mo. Samantalang yung pinipilit mong sundan, hindi mo marinig. Hindi mo makita. Palalimin natin yung ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Sabihin natin lahat sa Kanya. Hirap na hirap ka na ba sa laban ng buhay mo? Hirap na hirap ka bang ilaban? Yung laban na kahit kailan naman, di mo naisip yung solusyon para manalo? Ang Diyos kayang ipanalo yung laban na yun. Ialay lang natin ito sa Kanya. And sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Sikapin po natin na yung ating prayer life ay maging kaugalian natin. No? Yung ating pakikipag-usap sa Diyos ay maging mas mahaba pa kaysa sa ginagawa mo ngayon. Mahirap lumaban mag-isa. Pero kakayanin mo dahil pinili ka ng Diyos. Hindi ka lang basta pinili, sinamahan ka rin ng Diyos. Ngayon po, pwede ko po bang anyayahan po dito sa harapan? Yung sa tingin niya, meron siyang laban sa buhay na kahit kailan hindi niya kayang ipanalo. Yung merong laban sa buhay na sobrang sakit na eh. Ngayon po, ito po yung gagawin natin. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan niyo. Pero kayo ang magsasabi niyan sa Panginoon. Anong gusto niyong mangyari? Ano yung masakit na nangyayari? Ibigay natin sa Panginoon yun. Habang inaawit po ang Lord, I offer my life to you. Sige po, start po tayo ng prayer, no? For
Narinig mo bawat sakit, bawat hinaing ng iyong mga tao. At naniniwala kami na ikaw ang Diyos na kayang gawing posible ang mga imposible. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. And right now, lahat ng bigat, lahat ng sakit, inaalay namin sa iyong paanan. Panginoon, ikaw ang gabay sa amin kung anong dapat naming gawin. Ayaw naming malayo sa presensya mo, Panginoon. Dahil ikaw ang lahat sa amin. Nialay namin ang aming buhay, Panginoon, sa iyo. Ang aming mga gawa. Patawad kung naabuso namin yung aming sarili. Patawad kung napang-ibabawang kami ng aming emosyon sa mga suliraning naranasan namin. At ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba kami, lumalapit, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami. Gabayan mo kami. Samahan mo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.